Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Filipino, Grade 3, Revised K-12 Curriculum, Ikalawang Markahan, Week 3, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, nagagamit ang salitang may tiyak na tuong pangnilalaman sa GMRC sa pagbuo ng maikling pahayag. Pangalawa, naibibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang alamat. Pangatlo, nakapagpapahayag ng sariling reaksyon sa mga suliranin sa binasang alamat. At pang-apat, nababasa ng may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Ating talakayin ang pagbibigay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa alamat. Mga bata, sino sa inyo ang madalas maligo sa ulan? Ano ang inyong gagawin kung umuulan ng tsokolate? Gusto ba ninyong umulan ng tsokolate? Ano ang iyong nararamdaman tuwing umuulan? Bakit kaya masaya ang mga halaman tuwing umuulan? Ano kaya ang mangyayari kung mawala ang ulan? Ngayong araw ay malalaman ang maaaring mangyari kapag hindi na umulan. Ano ang mangyayari sa mga halaman at sa ating mga tao kapag wala ng ulan? Malalaman din natin kung ano ang dapat nating gawin upang hindi mawala ang ulan. Mga bata, gamitin ang mga larawan sa pagbuo ng pangungusap. Halimbawa, dahil sa sobrang init, nagkabitak-bitak ang lupa. Iproseso ang gawaing ito upang makabuo ng mga pahayag tungkol sa paggalang sa kalikasan. Ipaalam sa mga mag-aaral na kahit sila ay bata pa ay makakatulong na sila sa pag-aalaga sa kalikasan. Ngayong araw na ito ay makikilala natin si Josa Alitaptap at malalaman natin kung ano ang kanyang hiling sa atin upang patuloy niyang biyayaan tayo ng ulan. Ngunit bago iyon, ay kailangan muna nating malaman ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang higit nating maunawaan ang kwentong inyong babasahin. Una, maraming mga malalaki at matataas na puno sa kakahuyan. Pangalawa, ang diwata sa gubat na ito ay inaalagaan ang mga hayop at halaman. Pangatlo, ang mga hardin ay mayaman sa iba't ibang uri ng gulay. Ating basahin ang alamat ng ulan. Noong unang panahon, may isang bayan na sagana sa pagkain dahil sa matabang lupa. Isang araw, biglang natuyo ang lupa kasi napabayaan ito ng mga tao. Tumigil ang pag-ulan at ang kanilang mga pananim ay nagsimulang matuyo, kaya nagdasal ang mga tao kay Josa Alitaptap upang humingi ng ulan. Lumapit ang Diyosa sa mga tao at sinabi na bibigyan lamang sila ng ulan kung igagalang at aalagaan nila ang inang kalikasan. Huwag ninyong kalbuhin ang mga bundok, huwag ninyong sirain ang mga kagubatan at panatilihin ninyong malinis ang inyong mga ilog. Wika nito. Nagpakawala ang Diyosa ng maliliit na alitaptap na naging ulap sa kalangitan dahil nangako ang mga tao na igagalang at aalagaan ang kalikasan. Maya-maya pa, bumuhos ang ulan. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang naging sanhi ng pagkatuyo ng lupa? Pangalawa, ano ang naisip na solusyon ng mga tao upang maibalik ang matabang lupa? Pangatlo, kung ikaw ay isa sa mga tao sa bayan na iyon, ano ang iyong gagawin upang manatiling mataba ang lupa? Pang-apat, ano ang hiling ng Diyosa sa mga tao upang masolusyonan ang suliranin nila sa ulan?
Panglima, ano ang ginawa ng mga tao upang pumayag ang Diyosa na bigyan sila ng ulan? Pang-anim, kung ikaw ang Diyosa, bibigyan mo ba ng ulan ang mga tao? Narito ang isang pangkatang gawain. Kayo ay hahatiin sa dalawang grupo. Mga bata, paano natin matutukoy ang sanhi at bunga? Ang sanhi ay ang dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. Habang ang bunga naman ay ang resulta o epekto ng isang pangyayari. Tukuyin ang sanhi at bunga sa maikling kwento sa ibaba. Si Ikay. Si Ikay ay mahilig maglaro sa ilalim ng ulan. Tama na iyan, halika na at magbanlaw. Tawag ng kanyang nanay. Ngunit si Ikay ay hindi nagpaawat. Kinagabihan, inapoy siya ng lagnat. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at ibigay ang sanhi at bunga. Isulat ang tamang sagot sa mga patlang. Narito naman ang inyong takdang aralin. Tukuyin ang maaaring maging bunga ng sitwasyon sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tinapon ni Ella ang balat ng saging sa daan. Filipino, Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang markahan, Week 3, Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, natutukoy ang mga sight words at pangatnig na kaya at dahil sa mga sugnay na nakapag-iisa sa tambalang pangungusap. Pangalawa, nakapagpapahayag ng karanasan tungkol sa sarili at bansa gamit ang mga tambalang pangungusap. At pangatlo, nababasa ng wasto ang mga naisulat na natutuhang salita. Ating talakayin ang paggamit ng pangatnig sa tambalang pangungusap. Ating balikan ang alamat ng ulan at ang mga salitang binigyan ng kahulugan. Ngayon, balikan ang mga pangyayari sa binasang alamat. Narito ang pangatnig at sight words. Ipakita ang larawan sa ibaba. Gamitin ito sa paghahayag ng karanasan sa sarili at sa bansa gamit ang mga pangatnig na dahil at kaya. Halimbawa, palagi akong nakikinig ng mabuti sa nagbabasa ng kwento upang higit kong maunawaan ito. Balikan muli ang mga pangyayari sa alamat ng ulan. Bigyang diin ang mga salitang nakasalang guhit. Tumigil ang pag-ulan at ang kanilang mga pananim ay nagsimulang matuyo kaya nagdasal ang mga tao. Nagpakawala ang Diyosa ng maliliit na alitaptap na naging ulap sa kalangitan dahil nangako ang mga tao na igagalang at aalagaan ang kalikasan. Maya-maya pa, bumuhos ang ulan. Ang mga salitang nakasalungguhit ay mga halimbawa ng pangatnig. Ngayong araw ay ating makikilala ang mga pangatnig na nag-uugnay sa sanhi at bunga.
Una, dahil naawa si Alitaptap sa mga tao, kaya nagpaulan siya ng masagana. Pangalawa, dahil nagpaulan si Alitaptap, kaya nabasa ang mga tuyong lupa. Pangatlo, dahil nabasa ang mga tuyong lupa, kaya nabuhay muli ang mga pananim. Pang-apat, dahil may matabang lupa sila noon, kaya masagana ang kanilang buhay. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit kaya nagpaulan si Alitaptap? Pangalawa, anong nangyari nang magpaulan si Alitaptap? At pangatlo, bakit nabuhay na muli ang mga halaman? Muli nating basahin ang alamat ng ulan. Noong unang panahon, may isang bayan na sagana sa pagkain dahil sa matabang lupa. Isang araw, biglang natuyo ang lupa kasi napabayaan ito ng mga tao. Tumigil ang pag-ulan at ang kanilang mga pananim ay nagsimulang matuyo, kaya nagdasal ang mga tao kay Diyos sa Alitaptap upang humingi ng ulan. Lumapit ang Diyosa sa mga tao at sinabi na bibigyan lamang sila ng ulan kung igagalang at aalagaan nila ang inang kalikasan. Huwag ninyong kalbuhin ang mga bundok, huwag ninyong sirain ang mga kagubatan, at panatilihin ninyong malinis ang inyong mga ilog. Wika nito. Nagpakawala ang Diyosa ng maliliit na alitaptap na naging ulap sa kalangitan. Dahil nangako ang mga tao na igagalang at aalagaan ang kalikasan. Maya-maya pa, bumuhos ang ulan. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang naging epekto ng pagtigil ng ulan sa mga pananim? Pangalawa, bakit nagdasal ang mga tao sa mga anito? Pangatlo, ano ang dahilan ng pag-awa ni Alitaptap sa mga tao? Pang-apat, ano ang naging resulta ng pag-ulan na ginawa ni Alitaptap? Panglima, bakit naging masagana ang buhay ng mga tao bago magsimula ang tagtuyot? Ngayon, narito ang isang pangkatang gawain. Ang klase ay hahatiin sa 3 grupo. Para sa unang pangkat, punan ang patlang. Punan ang patlang ng kaya o dahil upang mabuo ang tambalang pangungusap. Para sa ikalawang pangkat, tambalang pangungusap na may kaya. Magbigay ng 5 tambalang pangungusap na ginagamitan ng pangatnig na kaya. At para sa ikatlong pangkat, tambalang pangungusap na may dahil. Magbigay ng 5 tambalang pangungusap. Kailan ginagamit ang pangatnig na kaya at dahil sa pagbuo ng tambalang pangungusap? Punan ang mga patlang na angkop na pang-ugnay, kaya o dahil upang mabuo ang tamang pangungusap. Gamitin ang mga pangyayari mula sa alamat ng ulan. Punan ang mga patlang ng angkop na pangatnig, kaya o dahil upang mabuo ang tamang pangungusap. Narito naman ang inyong takdang aralin. Gamit ang mga pangatnig na dahil at kaya, gumawa ka ng thank you card sa iyong magulang. Filipino, Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang markahan, Week 3, Day 3.
Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, nagagamit ang salitang may tiyak na tuong pangnilalaman sa GMRC sa pagbuo ng maikling pahayag. Pangalawa, naiuugnay ang sariling karanasan sa mga pangyayari sa binasang alamat. At pangatlo, nakapagpapahayag ng sariling reaksyon sa mga suliranin sa binasang alamat. Ating talakayin ang pag-uugnay ng sariling karanasan sa alamat. Maaari ba ninyong ibahagi ang ilan sa inyong mga natatandaan tungkol sa pangatnig? Gamitin ninyo ang mga pangatnig na ito sa pangungusap. Mga bata, anong prutas ang nasa larawan? Alam mo ba kung saan nagmula ang saging? Bakit kaya may puso ang saging? Ngayong araw ay ating malalaman ang alamat ng saging o kung saan ito nagmula. Subalit, dapat muna nating tapusin ang mga itinakdang gawain. Handa na ba kayo? Gamitin ang mga salita sa itaas sa pagbuo ng pahayag tungkol sa pagmamahal ninyo sa bansang Pilipinas. Halimbawa, ang aking puso ay para sa inang bayan. Tandaan, bilang mga Pilipino, dapat ay mahal natin ang ating bansa at kapwa natin Pilipino. Ngayong araw na ito ay makikilala natin si Aging at kung ano ang kanyang ibinigay kay Mina upang mapatunayan ang pagmamahal niya dito. Ngunit bago iyon ay kailangan muna nating malaman ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang higit nating maunawaan ang kwentong inyong babasahin. Una, maganda ang tinig ng mga aawit. Pangalawa, naglaho na parang bula ang piso na nahulog sa kanal. Pangatlo, nakatira daw ang engkanto sa mahiwagang bundok. Ang ibig sabihin ng tinig ay boses. Ang naglaho naman ay nawala. At ang engkanto ay mahiwaga o hindi tao. Ating basahin ang alamat ng saging. Naglalabas si Mina sa tabing ilog habang umaawit nang mapansin niyang may binatang nasa likuran niya. Ako nga pala si Aging. Narinig ko mula sa malayo ang maganda mong tinig, sabi ng binata. Ginantihan ng matamis na ngiti ni Mina si Aging. Mula noon ay madalas na silang nagkikita. Hinihintay ni Aging ang dalaga habang naglalaba at dinadala ang palanggana ng damit sa paghahatid sa kanya. Hindi naglaon ay naging magkasintahan ang dalawa. Isang umaga, malungkot na sinalubong ni Aging si Mina. Mahal ko, pupunta ako sa aking ama. Hindi ka maaaring sumama dahil ako ay isang engkanto. Hindi ka makakapasok sa tinitirahan ko, wika ni Aging. Ibinigay ni Aging ang kanyang puso kay Mina bilang tanda ng pagmamahal. Ilang saglit lamang, si Aging ay naglaho. Hindi na niya muli pang nakita ang kasintahan. Naisipan niyang ibaon ang puso nito sa kanilang bakuran. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang mataas na halaman. May mga bunga ito na tila hugis puso. Naisip ni Mina na iyon ay si Aging kaya tinawag niya ang halaman na Aging. Sa pagdaan ng maraming taon, ang Aging ay naging saging. Mga bata, naunawaan ba ninyo ang alamat ng saging? Ating alamin kung talagang naunawaan ninyo ito. Una, naranasan mo na din bang maglaba sa ilog gaya ni Mina? Pangalawa, ano pa ang maaari nating gawin sa ilog? Pangatlo, ano ang naging suliranin ni Aging kung kaya't hindi niya maaaring isama si Mina sa kanyang pupuntahan? Pang-apat, tama ba ang kanyang pasya na hindi isama si Mina? Panglima, ano naman ang naging suliranin ni Mina? Pang-anim, ano ang kanyang ginawa sa puso ni Aging? Pang-pito, kung ikaw si Mina, ibabaon mo din ba ang kanyang puso? Narito ang isang pangkatang gawain.
Ang klase ay hahatiin sa 3 grupo. Ngayon, sagutin ang tanong. Ano ang dapat tandaan upang maiugnay ang sarili mula sa binasang alamat? Tukuyin ang suliranin sa maikling tula sa ibaba. Hanapan ninyo ito ng solusyon. Ang pagsusulit. Si Isit ay may pagsusulit. Sinabi ito ng kanyang guro na si Ginang Misit. Basahin ang maikling sipi mula sa iba't ibang alamat. Piliin ang titik ng pinakaangkop na reaksyon sa suliranin ng tauhan sa bawat sipi. Narito naman ang inyong takdang aralin. Tukuyin ang maaaring maging solusyon ng sitwasyon sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Pagkatapos mong kumain ng candy ay pumunta ka sa banyo upang magsipilyo, ngunit wala na palang toothpaste. Filipino, Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang markahan, Week 3, Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, nagkagamit ang salitang high frequency tungkol sa sarili at bansa. Pangalawa, natutukoy ang salitang ugat ng mga salitang high frequency mula sa binasang alamat. Pangatlo, nakapagpapahayag ng karanasan tungkol sa sarili at bansa gamit ang mga tambalang pangungusap. Ating talakayin ang pagtukoy sa salitang ugat ng high-frequency words. Muli nating basahin ang alamat ng saging. Naglalaba si Mina sa tabing ilog habang umaawit nang mapansin niyang may binatang nasa likuran niya. Ako nga pala si Aging. Narinig ko mula sa malayo ang maganda mong tinig, sabi ng binata. Kinantihan ng matamis na ngiti ni Mina si Aging. Mula noon ay madalas na silang nagkikita. Hinihintay ni Aging ang dalaga habang naglalaba at dinadala ang palanggana ng damit sa paghahatid sa kanya. Hindi naglaon ay naging magkasintahan ang dalawa. Isang umaga, malungkot na sinalubong ni Aging si Mina. Mahal ko, pupunta ako sa aking ama. Hindi ka maaaring sumama dahil ako ay isang engkanto. Hindi ka makakapasok sa tinitirahan ko. Wika ni Aging. Ibinigay ni Aging ang kanyang puso kay Mina bilang tanda ng pagmamahal. Ilang saglit lamang, si Aging ay naglaho. Hindi na niya muli pang nakita ang kasintahan. Naisipan niyang ibaon ang puso nito sa kanilang bakuran. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang mataas na halaman. May mga bunga ito na tila hugis puso. Naisip ni Mina na iyon ay si Aging kaya tinawag niya ang halaman na Aging. Sa pagdaan ng maraming taon, ang Aging ay naging saging. Ang mga high-frequency words ay naglaba, mapansin, malayo, matamis.
Halimbawa, ang paborito kong prutas ay saging dahil ito ay matamis at masustansya. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba. Bigyang pansin ang salitang nakasalong guhit. Mga bata, alam ba ninyo ang tawag sa mga salitang nakasalong guhit? Ang mga ito ay tinatawag na salitang ugat. Ang salitang ugat ay tumutukoy sa salita na may buong pagkilos. Ito ay mga salitang hindi na dinadagdagan ng panlapi. Narito ang mga ilang halimbawa. Mga bata, palakpakan ninyo ang inyong sarili dahil alam na ninyo kung paano tukuyin ang salitang ugat. Balikan natin ang alamat ng saging. Maghanap kayo ng iba pang mga salita na may salitang ugat. Halimbawa, mula noon ay madalas na silang nagkikita. Hinihintay ni Aging ang dalaga habang naglalaba at tinadala ang palanggana ng damit sa paghahatid sa kanya. Tukuyin ang salitang ugat sa mga salitang nakasalong guhit. Narito ang mga pangungusap. Narito ang isang pangkatang gawain. Tingnan ang larawan na nakatakda sa inyong grupo. Bumuo kayo ng 3 salita na may salitang ugat. Isulat ito sa pisara at talakayin sa klase. Mga bata, paano matutukoy ang salitang ugat ng isang salita? Sabihin kung tama o mali ang salitang ugat. Isulat ang titik T kung tama at titik M naman kung mali. Isulat ang salitang ugat ng mga salita sa ibaba. Atasan ang mga bata na ikwento sa kanilang mga kasama sa bahay ang alamat ng saging. Mahusay mga bata! End of week 3. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!